Disrespectful talaga siya sa artists who are performing on stage. Tsaka sayang naman yung pera nyo, nagbayad kayo para manood, tapos magpo-phone lang kayo. Lumabas na lang kayo. Totoo yung sabi niya na parang that's where it stops. Like, you pay to see the art and that's pretty much it. That doesn't mean that you pay to watch their show or their whatever, their work. You also pay to cross boundaries. Yung parang ganon, if you know what I mean. Like ako, naka-experience na din ako na sa dressing room na parang may someone there na I think fan siya eh. Pero tapos, for some reason, nandun din siya sa dressing room. Tapos, wala akong nasabi. Parang, pero ako sa sarili ko, I felt so awkward kasi hindi pa ako nakaayos. Tapos, parang nakikita ko na nag-film siya. Tapos, syempre, parang yung dressing room mo kasi yun yung safe space mo sana na doon ka makaka-relax. Syempre, nagbibihis ka, ganyan. Comfort room mo yun eh. So, parang, medyo weird. Kunwari, ako, si Cheska, tas ikaw yung nagpapapicture, tas ako yung fan. Kinuha niya yung kamay niya, tas nilagay niya dito. Kasi kausap ko yung gusto mong papicture sa akin. Okay. So, nakakausap, tas nakaganyan ako. So, oh my nung gosh! pagtingin ko, nandun sa boobs niya. Sa ganyan siya, gumanon siya. Ang pag-uusapan natin today is Usapang Fans. Welcome back to Triggered! Okay. So, gusto mo na namin magpasalamat sa Aqua Party Club where we can dive into freedom. Yes! At bago ang lahat, nandito si Kuya Arjet para bigyan kami ng patikim ng mga cocktails nila dito, Kuya. Yes. Hi, Kuya Arjet. Mag-hi ka naman sa camera. Yes. Blowjob. Sa layered, Oh my Kahlua, God. Baileys, and vodka. And then we have fire alcohol on top. Yeah. Kasi ano lang siya, parang zinisip lang siya, and then straight up. Kuya, pag ikaw pa yung gumawa niyan, pwede mo inumin yung sarili mong blowjob. Yes, of course. Wow! Pwede. Eto pala yun. Okay. As a bartender, kailangan tikman mo talaga lahat. Ay, Ayun. ano naman to, Kuya? This one is a sex on the beach. Yeah. On the beach? May blowjob, tapos sex on the beach! Pag yun, hindi ko nakamdaman mamaya. Sumo po siya ng vodka, and then orange juice, tapos cranberry. Yeah. Naku, ang hirap ng sex on the beach, medyo mabuhangin. Para iwas UTI. Ay, ganon. Okay. Yung sex on the beach, there's sand. Yes. Lastly, Lastly, ito po yung Jager Bomb. Siya po yung mix po siya ng Jagermeister tsaka Red Bull. Yes. Sample sa blowjob. Tapos sa blowjob. Hey. Video mo, Parang video gusto mo. yung video. Video call mo. Video. Yan, video call mo. Ayoko. Go, kuya. Na-imagine ko na yung lasa, pre. Di ba yan yung ininom natin Oh, sa di na first Davao? Hindi. Ay, yung ininom nagkanta natin ka. Oo, yung sa gig banda, ko. oo nga. Tsaka yung sa Davao. Yan. Hala, it's on fire, baby. It's on fire. Kailangan inumin? Wait Hindi, lang yung straw straw, kailangan. pre. Naka-ano, umaapoy, oh. Straight? Yikes. Ah! Yak! Tubig, pre. Sarap yung blowjob ni Kuya. Sarap ng blowjob mo, kuya. The best. Solid. Sarap ng blowjob dito sa Aqua Party Club. Nakuhayan ka ba? Alam mo yun, pwede ka na nga matulog dito. Pwede ka pa umorder ng blowjob. Blowjob. Yes! Yes. Solid. Grabe yung freedom, no? Kaya talaga nagda-dive. Yes. Pwede ka talaga mag-dive. I Baka love iba it. yung magda-dive. Yung pala siguro yung feeling ng blowjob. Hindi, kaya bakit tinawag na blowjob? Kasi mainit siya.
Eh, di ba pag blowjob, mainit din? Ikaw naman makapagsabi niyan. Wala naman kaming... Iba namin kung ano yung pakiramdam. Oo, go na. Pero yun. Okay. Okay, yun nga pala. Gusto din namin i-shout out yung mga viewers namin from Are You Real or Fake episode. So, ito yung mga comments nila. Si Michael Galvez, sabi niya, ang cute and funny ng story ni Thea, ha? Pero through the fire, authentic effort naman yun for content creation sake. Ito yung sinabi ko na nagtimpla ako ng kape. Wala ako tapos dito. tapos yung kumuha lang ako ng parang illustration board. Kunwari, color white na background. Nothing fake about that. Thank you so much for appreciating my effort. Ayun. Ano ba yan? Guys, Guys, ganda ni Thea at magaling magsalita. pinapalaki niyo yung ulo ko Bakit sa'yo, puro puri? Sa akin, bash. Ganun eh. Scandal pa eh. Scandal pa eh, Oo. no? Ito sabi ulit ni Michael, medyo malala na yung lengths. Some people like those two who fake their grad would go to pretend or portray an image of themselves to others that's so far left field from who they really are. Kung bakit, I think Vince, Kung Meron bakit, din naman. I think Vince was spot on. Social and peer pressure. Spot on, pre! Okay. Spot on. Pero ito na nga. Okay, go. Eto na nga. So, ang pag-uusapan natin today is usapang fans. Yes. Shout out sa mga fans ng Triggered! Yes, sir! Guys, mga ka-triggered. Yes, thank you guys. And the A-team. Hi, guys. Ayan, mga sweet things na ginagawa ng fans sa inyo. Ikaw, ano ba yung mga ginagawa? Dami kong nakikita fans mo na grabe sumuporta sa'yo. Oo nga, kagabi lang, di ba nag-taping kami sa Bubble Gang. So they really went there to like support me lang talaga hanggang like 12 midnight na nandun pa rin talaga sila. So thank you so much. I love you guys. They really like traveled pa talaga. Ako din, ganyan din kami regularly sa AOS. Talagang nagta-travel din sila from mga probinsya pa nila para manood ng All Out Sundays. Tapos syempre, inaabot din kami ng anong time sa pag-taping. Tapos andun talaga sila nanonood din, nanghihintay. And ito nga with my recently concluded musical, nagpaano pa sila, I think they gave out parang 15 tickets ata yun. Like sila ng money, tapos bumili sila, tapos nagpa-giveaway sila ng tickets, which is, it's not cheap. So, I'm very thankful na ginawa nila yun. Tapos yung sa closing show ko, andun sila, as in, ang dami nila, parang mga 20 ata sila na nasa isang section. So, super appreciative. Tapos nagbigay pa sila sa akin ng box ng mga, tapos puro letters nila para congratulating me and blah, blah, blah. So, I'm super thankful. They're so sweet. I love you guys. Ako, wala akong masyadong fans eh. Kami. De joke lang. We're your fans. Siguro yung pinaka naalala ko na ginawa sa akin ng fan is nagbigay siya sa akin ng letter na kung ano yung like ginagawa niya sa buhay, tapos sinabi niya sa akin na na-inspire siya sa akin. And nung nabasa ko lang yun, parang sobrang saya ko na talaga. Kasi sa mga simpleng, siguro dahil sa mga posts, sa mga interview, meron din palang natatamaan sa mga sinasabi ko. Pero Vince, wag mong kalimutan din yung mga fans na pumupunta sa mga events mo for Nashville, 'di ba? Merong mga ganun. Yung mga ganun din. Tsaka bumibili talaga sila bumibili si Lendl. Yes. So Lendl, shout shout out out sa'yo. Lendl. Ayun. Eto, magbibigay tayo ng mga example ng mga nakakalokang ginawa ng fans. So, meron dito kay Lea Salonga. May fan na pumunta sa backstage para magpa-picture kay Lea. Hindi pinapasok ni Miss Lea, sinabihan niya na antayin siya sa harap. Doon sila magpa-picture. Na-offend yung fan. So, Lea Salonga speaks out after fans sneak in backstage at Here Lies Love. Salonga has been speaking out over the weekend against audience members not respecting performers' boundaries, tweeting, "The money you pay for a theater concert ticket does not mean all access. You pay for that performer's art, and that's where it stops. I gotta say, the folks at the stage door have been so incredibly kind, which only makes us me enthusiastic to say hello and spend the time to talk to them." She then wrote simply,
I have boundaries. Do not cross them. Thank you. Period. What can you say, Cheska? Period, Don. I definitely agree na we all have to have boundaries. It doesn't mean na kasi when you fan over someone, sana wag in a wrong way. Like parang totoo yung sabi niya na parang that's where it stops. Like you pay to see the art and that's pretty much it. That doesn't mean that you pay to watch their show or their whatever, their work. You also pay to cross boundaries. Yung parang ganon, if you know what I mean. So ganon. At saka tao lang si Miss Leia. Yeah. Ayun. And we all have to have that. And we should respect it. Respect their privacy, their place. Kumbaga. So, ayun. As much as we love our fans, but there are fans talaga that are, I'm sorry, but like entitled sometimes na kailangan ganito, ganyan. Ako, I would say na I'm also like a huge fan of a certain someone, but never cross my mind to like cross their boundaries or disrespect them in that way. Actually, I commend talaga si Miss Leia. I commend her yung the fact na she's very talaga firm yun nga with her boundaries kasi like ako naka-experience na din ako na sa dressing room na parang may someone there na I think fan siya pero tapos for some reason nandun din siya sa dressing room tapos wala akong nasabi parang pero ako sa sarili ko, I felt so awkward kasi hindi pa ako nakaayos. Tapos parang nakikita ko na nag-film siya. Tapos syempre parang yung dressing room mo kasi yun yung safe space mo sana na doon ka makaka-relax. Syempre nagbibihis ka, ganyan. Comfort room mo yun eh. So parang medyo weird. So, yan. Wala. Intay ko lang na eventually they left din naman. Pero during that time, parang, sige, mag-ayos na lang ako. Kunwari, walang nangyayari, ganyan. And, like, na-imagine ko nga, if you're in a theater setting, kasi, like, anbawa ako, pagpasok ko pa lang sa theater, nakaset na yung, nakaschedule na sa akin kung ano yung gagawin ko. Like, for 4 to 4:30 p.m. vocalize ako. 4:30 to Alam mo yun, parang may routine ako. So, parang hindi ko ma-imagine na biglang may random person na will step into my space. Tapos, magugulo yung... Yes, ko naman. Yeah. Diba? So, ayun. Meron nga ako experience na na parang merong fan na kumuha ng kamay ko tapos nilagay sa boobs niya. Oh, yan! Nakwento mo nga yan. Sa mall show yan, diba? Oo, sa mall show. Yeah. So, What did you feel? like, meron kasi, kunwari, ako, si Cheska, tas ikaw yung nagpapapicture, tas ako yung fan. Kinuha niya yung kamay niya, tas nilagay niya dito. Ginanon niya. Mind you, my boobs. May boobs to si Vince, ah. So, parang nung nakita ko yung kamay ko na nandun, kasi una hindi ko naman alam eh. Kasi kausap ko yung gustong pa-picture sa akin. Okay. So, nakakausap, saka ganyan ako. So, Oh my nung gosh! pagtingin ko, nandun sa boobs niya. Saka ganyan siya. Gumanon siya. So, pagtingin ko din, ganun din ako. Gumanon lang din ako. Tapos, natawa na lang ako. Pero, feeling ko nahiya na lang din siya. Like, nung tumawa kami dalawa, parang umalis siya. Bigla. Yeah, that's so Alam mo ba, ang pangit lang din nun. Buti nga na ganun lang yung nangyari. Kasi what if like, nahagip yun sa video, tapos people baka made ikaw pa yung napasama. something wrong about it. Like parang something Vince like that. Maristella taking advantage of a fan. Yung mga ganyang Hawak bagay. ng boobs. Nasa mall, mga ganun. Harap-harapan. Tapos may naman ng ganun. Sorry, Stella, di napigilan ng sarili. Oo, libog na libog habang nagmo-mall show. Parang ganyang bagay. So parang, Ano nga yun, di ba may video na gano'n yung parang wala eh, denemonyo lang yung kamay ko. Nagsarili. Gumalaw. oo. Pero I'm glad na hanggang ganun lang. Wala namang, Meron din ako mga ibang nakausap na mga iba ding artista na meron din silang experience na yung parang nagpa-picture tapos yung bigla silang kinis. Oo. Yeah.
Sa akin, may nagpa-picture, it was a guy, and then ang pangit lang doon, kasi yung kamay niya, as in like, alam mo yung as in Oo. like, ganun yung pagkaano, like Yeah, parang, gets. you don't know if like you're gonna be all, can you just remove, or like, just go with it, and then, Yeah. move away. It's just weird, but, yeah, mind you guys, even if may idol kayo, yung idol nyo na yun, normal na tao din yun ha. Huwag nyong ibahin yun or, Yeah. Ito, meron tayo from Esquire Mag. Oh, ito yung fan etiquette. So, a gentle reminder that celebrities aren't public property. They're people. Ayan, So, normal number people. 1, don't barge into their dressing rooms. In other words, respect their personal space. Katulad nung sa'yo. Yeah. Diba? So, Kayo nga, di ba hindi naman tayo pupunta sa mga tao at bigla lang nang gagawin. Oo. Di ba ganun din yung mga celebrity? Ayan. Number 2, don't be upset when they're annoyed. You're disrespecting their boundaries. That's true. Kasi minsan parang ending ikaw pa yung may kasalanan. Oh. totoo. Ayan. Ayan. Don't record them when they're upset. Well, totoo din naman yun. Kasi, syempre, parang katulad natin. For what are you recording? To make bad about me or like to complain? Yun Di ba naman, yun nga eh? yun naman talaga yung like Yeah. yung purpose ng pag-video na yun Yeah. is to make you look bad. Tsaka ito only means you're not a true fan if you do that. Kasi, diba? Totoo naman. Kasi kung fan mo, dapat hindi mo sinisayaan. Yes. Ito din recognize that no means Means no. no. So, kailangan yung respetuhin yun. Kasi kami, hindi nga namin kayo diba, fino-force into something or hindi namin inaano yung privacy ninyo. We just let you guys be and thank you for all the things that you've done for us. We really appreciate it. But, yun lang, respect and no means no. Number 5, don't follow them home. Oh Gosh, my God, please. this happened! Huh? Wait lang, hindi Nangyari follow, wait, almost happened. So, here's the kwento, okay? Hindi ngayon, hindi to recent, pero last year, nung nakatira pa ako pwede ko naman nasabihin kasi I'm out of there, dyan sa Victoria Sports Tower. AOS yun. Nag-AOS pa ako madalas noon. Tapos, di ba, that time, yung AOS natatapos late na yan. Oo. Tapos, yung mga fans, nag-aantayan sa labas, di ba? So, what happened was that, may mga fans doon. That time, I wasn't driving yet or what. Ang lapit ko, hindi din tumatanggap ng si Grab. Kasi ang lapit nga. So I have no choice but to like walk home. Kasi malapit lang. Oh my gosh, they like, saan ka nakatira? Ganito, ganyan. And as I'm like walking, they're like trying to follow me. And I can't like just stop kasi, and I can't also like tell them na, dyan Victoria Sports, ganito, ganyan. Ayun, so parang I really had to like go back inside and then wait for a bit and then parang like sneak onto yung kabilang, yung sa may Studio 6 ba yun? Na gate. Gate, nakiusap ako sa guard kasi ganun nga yung nangyari. So, wala lang. Which is really, disturbing. Yan ba yung term? Yeah, disturbing. Yeah. Kasi, personal life mo na yun eh. It should be like, different. And Yeah. Di ba may nangyari nga Oo. sa'yo na parang nag-post ka real time that you were at this place? Yeah. Tapos suddenly, biglang may dumating na someone din dun sa place na yon. Yeah, it was crazy. Kasi, tapos, dun kasi sa place na yun, it's like for members only. Oo, yung place na yun. Tapos biglang sinabi sa akin yung pagka-uwi ko nung manager kasi medyo ka-close ko yung manager dun sa place na yun. And then she was like, oh yeah, may friend ka daw dito, ganyan na Sinong friend? nagpa-member, ganon, because of you, ganon. Tapos sabi ko, sino? Tapos pinakita niya yung name, like, ito yung name. Sabi ko, oh shit, I thought it was coincidence. Hindi pala. Kasi the whole time, while I was there sa place na yon, doing all the things that I need to do, siya, literally was just sitting there, like, trying to like do things, but to not make things obvious. Pero wala talaga siyang wala siyang alam sa ginagawa niya. Like, nandun lang siya. And then, kept talking to me and all, nang pahaba na yung conversation namin. Pero ako kasi, I need to finish something eh. So, parang sabi ko, I have to like, Nandun ka to do your thing. yeah. So, parang, that was so weird. So, actually, after nun, never ako nag-post ng real time pag wala ako sa work. Gets?
Like, pag sa personal Oo, lakad pag ko, oo, pag work na lang talaga, ayun. Same, I don't do that Gets. na. It's weird. K number 6. Don't attack their personal lives. Yeah. Parang never pa ako naka-experience yun. Yung na-attack yung personal life ko. Well, yung parang pag, attack ba yan? Pag like, they like try to force you to like, oh, talk about your love life. Sino na yung ganito mo? Ganito. Hindi naman I yun, guess no? hindi naman. Maybe. Hindi naman siguro. Okay. Ayan, don't send death threats. I think Parang kahit sa lahat kanino naman, naman. di ba? Oo, kahit sa kanino naman. Huwag Wait! Di ba, love is kontrabida ako? Oh. May mga comments na ako nababasa na parang, ano ba yan, Camille na yan, ganyan, ganyan, aarte naman talaga pag nakita ko talaga yan in person, ganyan, alam mo yung mga Oo, ganyan. Pero, gets. I don't think that, siguro effective lang talaga yung, Gusto mo na sabihin na magaling ka. low-key. Charot lang. Pero ayun. Oo, humble bragging, you know. But anyways, Ayan. ano yung dulo? Ask for permission. Tama naman yun. Tama naman na mag-ask ka Sa lahat talaga. naman siguro ng bagay. Yes. Eto, meron naman tayong gustong pag-usapan. Si Jen Barangan issue. Oo nga. Jen was called out for filming herself with her phone camera flash switched on during the concert. She posted the video of herself on TikTok. Some netizens pointed out that among the rules during Olivia's concert was no flash photography. Nag-post si Jen ng public apology. Wow. Ayun, nag-sorry naman na. Ano pa ba yung gusto? Oh, di ba? I Well- feel like, I wasn't there at that concert. Pero kasi may mga videos na lumabas na yung marami naman talaga naka-on yung flash. Hindi lang naman si Miss Jen Barangan. Talagang siya lang yung napunterya dahil may following kasi siya. Yeah. So, Public figure din oo, siya eh. public figure talaga siya. And I just, parang, I felt bad for her kasi I don't think naman she had any ill intentions. Yeah. And feeling ko, if ikaw yung nasa likod ni Miss Jen Barangan nung sa concert na yun, and if tinapik mo siya at sinabihan mo siya na, Miss Jen, pwede po ba ibaba niyo po yung phone niyo kasi hindi po namin makita. Feeling ko naman she would have done it. Yes. Yeah. Ako, I Diba? personally met Miss Jen Barangan to an event, and she's a really nice person talaga. And you know, she's educated, she's knowledgeable din naman. Well, I'm just speaking from experience with her, like firsthand. So, I don't think, yun nga, she'll do something na ikakasama or like whatever. She's just there, like, having the time of her life. She's a huge fan. Ganun. But, what are your guys' thoughts? I don't know, guys, but, Ako, it you was know. too much. I feel like the public outcry was too much. Yeah, too much lang talaga. Na ano talaga ako for her. Like, I felt bad for her. Yeah, parang kung pag-uusapan ba natin yan, ikakaunlad ba to ng Pilipinas? Or ng mga buhay natin? Hindi naman, di ba? Oo. Ako naman ng OA lang. Parang kung ikaw yung naapektuhan nung sa flash niya, sana sinabihan mo siya then and there. Yeah. Na, di ba? In her face, not anymore. Exactly. Hindi yung pinalagpas mo pa yung buong concert. Tas, Yeah, if you didn't have the intention to pull her down. Kasi ganyan naman Yeah. tayo mga tao. If we have the intention to pull someone down, we're ipagkalat natin, di ba? Pero kung genuine din yung intention natin, we can talk, di ba? Parang Yeah. ganun. yeah, yun lang. I felt bad for her. It was too much. It was just too much. Yeah. I Ayun, don't think she and- meant any ill will. And ito guys, kasi I think it's only reasonable that I don't know that there's actually concert etiquettes. Kasi I've never been ever in my entire life to a concert before. So siguro kaya hindi ako knowledgeable on things like that. Pero ngayon ko lang nalaman na may concert etiquettes pala from Spot PH, which are respect personal space, don't hold up a large sign, refrain from heckling. What's heckling? Yung parang Yung- ginugulo mo yung artist habang Okay. nagpa-perform What the siya. heck? Ganyan. Yun, tama. Tama yun. Respect seating arrangements. Don't throw items on stage. So, Don't steal shoes. ASAP. Alam mo ako din, ngayon ko lang din nalaman na meron palang concert etiquette. Kasi isang concert pa lang yung napupuntahan ko. First and last yon. Well, sana hindi last. Pero so far. nakapunta kasi ako nung pumunta dito sa ASAP Rocky, sa Silo dati.
And nung experience ko na yun, parang, alam mo yung parang wala talagang concert etiquette. Parang na-feel ko na parang lahat ng tao, parang feeling nila, pwede nilang gawin basta nag-e-enjoy lang. Alam mo yun? Parang kung gusto mo tumalon-talon dyan, tumalon ka. And siguro yung nakakatawa lang din is yun din yung time na ninakaw ng isang fan yung sapatos ni A$AP Rocky. Lala, ano ba yun? Na dumaan pa sa harapan ko. Very disrespectful. Super. Like, guys, tao lang yung mga idols natin. So, Oh. if you get offended by some things, they also get offended with something. Same program lang hindi tayo. naman yun, hindi lang yun paglabag sa concert etiquette. Like, stealing yun, be. Yeah. Nakaw ka. You can... Stealing na talaga. Yeah. Pero totoo yung don't throw items on stage. Like, marami talaga yung recently na yung... Meron nga, I forgot sino yung artist na parang na-injure siya eh. Na parang natamaan siya ng sapatos or something. Oh yeah, phone! Na binato on stage. Like, ano ba yun? Why are you doing that? What? Gigil na gigil eh. Kakainis. Okay. Pero ayun. At eto nga, di ba, Thea, I think this is for you to discuss because you do theater. Oo nga. Oo. Meron din tayong mga for theater goers here. Ano ba yung masasabi Ito sabi mo? ni Miss Leah na audiences using cell phones during performances have zero breathing. Oh my God, that's so true. Okay. May experience na, guys, sobrang distracting niya talaga if you're on stage. Tapos kasi 'di ba, like yung kapag when you're on stage, as in halos black yung nakikita mo sa crowd kasi nga sobrang lakas ng lights. So hindi mo halos black talaga yung nakikita mo sa audience. Siguro makikita mo lang first few rows. So kapag may nag-phone, kahit mababa yung brightness, kitang-kita mo talaga siya and distracting talaga siya. Please, utang na loob, wag ninyong gawin yan. Like disrespectful talaga siya sa artists who are performing on stage. Tsaka sayang naman yung pera nyo, nagbayad kayo para manood, tapos mag-phone lang kayo. Lumabas na lang kayo. Fortunately, I haven't had the experience na nawala ako sa lines ko. Pero syempre, napansin ko siya. Tapos, syempre, magte-take up pa siya ng space sa utak mo instead of nagpo-focus ka sa ano. Meron din akong time na yung may blocking ako na nandun ako sa edge ng stage. Siguro, like, kung ito yung edge ng stage, yung pinaka-first row, andyan lang. As in, pag gumanon ako, kaya nila akong hawakan. Tapos, naririnig ko sila nagkwentuhan. Tapos, alam mo yung nag-try ka mag-emote, ganyan. Tapos, narinig mo, Meron pa nga dyan. guys, please! Meron pa nga dyan, alam mo yung na-experience ko din to, yung parang kabadong-kabado ka, tapos biglang may sisigaw, Kuya! Kuya Vince! Alam mo yung parang kinakabahan ako, tapos mapapatingin na lang, gano'n na lang. Minsan nakakatulong siya, na parang feel mo na nasusuportahan ka, pero in a way, dapat hindi mo talaga gawin yun. Mm-hmm. Kasi pwedeng makagulo ka. Yeah, actually may ganyan ding moment sa studio na may kumakanta na artist. So syempre bago mag-start kumanta, woo! Sigawan yung mga fans, ganyan. Tapos like expected na pag nag-start na yung performance, lalo na if yung kanta medyo solemn or medyo mabagal yung first part, medyo mahina, wag kang woo! Ano ba yun? Minsan nagte-take two dahil doon. Kasi nawawala sa yung parang nagugulat or may mga ganun. So, guys, like, decorum naman. Decorum. Please. Hindi naman siya masama, pero kasi nakakapahamak siya. Parang gano'n. Yes. Oo. Ano, gusto mo basahin natin? So, Okay na to eh. Huwag na basahin. Just in short na lang, money may get you theater tickets and your state-of-the-art cell phone, but it can't buy you class. Boosh. Yun. So, yun lang naman sabi ni Miss Leah Salonga. Okay. No, and
as far as I know, at the beginning of every show, nagvo-voice over sila ng rules, or minsan nga may may video pa showing the yun nga yung kung ano yung mga do's and don'ts. And lagi naman dong nakalagay na wag magpo-phone, put your phones on silent, if possible nga like airplane mode or turn it off. Kasi guys. Yeah, yun lang naman. Kung hindi kayo maka-follow ng rules, then just don't attend or don't go na lang talaga. Or if you really have to use your phone, step out. Eto na. Ano masasabi niyo sa fans na nagpapa-picture pero di ka kilala? Alam mo, sana nandito si Sean. Si Sean may experience siya dyan. I know. Oh my God. Wait lang, may kwento ako. Recent lang to na nangyari. It's not that hindi lang nila alam yung name ko. Pero napo-point out nila kung saan nila ako nakita. Okay, so I had a taping sa Bulacan, I think a few weeks ago. And then, nag-launch kami sa isang fast food chain, okay? Tapos, there were like, a lot of parang high school mga students. Students na nandun. Tapos, dumaan lang ako ganun. Tapos, bigla silang, huy, hala, wait lang. Siya yung tipo sa bubble gang. Gumanon sila. Tapos parang, sino nga yun? Naririnig ko na sino nga yun? Ano nga yung pangalan niya? Oo. Tara pa, picture tayo, ganito. So, hinayaan ko na. Sabi ko, lumapit na sila. Okay, hello, ganyan. Tinanong pa talaga sa akin. Sabi pa niya, ano nga po pala pangalan niyo, ate? Di ba kayo po yung sa Bubble Gang? I mean, well, to be fair, sa Bubble Gang naman, we don't say our names naman talaga. Not unless you read yung parang credit thingy. Pero, yun lang, nakakatawa lang kasi they actually have to ang ganda na nun yung kilala mo, feel mo, may nakakilala sa'yo sa work mo. Funny talaga siya. Ano nga yung pangalan? Okay. Ako naman, meron ako sa AOS yun. Hindi to pa picture, pero minsan kasi, pag hindi pa nagro-roll, tapos mahilig sila na tumawag ng mga, Ate Julie, ganyan, Marian, ganyan. Tapos, ito, narinig ako, Teya! Tapos, nag-hi ako. Tapos, narinig ko siya, sabi niya, siya pala yun. Tawa talaga ako. Alam mo, yung parang, so randomly ka lang nagtawag ng mga pangalan, tapos inintay mo kung sino yung harap. Sinititingin niya. Siya pala yun. Magic bunot. Well, I guess that's really part of our journey, yung habang hindi pa tayo sobrang kilala talaga, at least they recognize. It's not offensive or anything. It's not. Funny lang din talaga siya. Pa sa mga viewers po, ako po si Thea Astley. Oo. Ako naman si Vince Maristela. At ako po si Cheska Fausto. Ayan. Gusto ko ikwento. I hope I remember it correctly. Yung kunento ni siya na nasa UH siya. Tapos yung may nagpa-picture sa kanya. Tapos parang sabi na, edi nagpa-picture na ganyan. Ay, magpapa-picture pa lang ata. Tapos parang sabi na, si Regan. Kasi kamukha niya si Jeff Moses, di ba? Jeff, we miss you. Tapos sabi niya na parang, hindi po, ako po si Sean Lucas. Tapos parang, nagalit po si ate. Parang, okay. Ay, sige, wag na. Umalis siya. Parang kasalanan niya pa na hindi siya si Regan. Meron nga, tinawag si siya na Jamir eh. Jamir! Ganun. Guys, ito din maganda o pogi ka maganda o pogi ka pala sa personal. I also get this. Ako din, nakarinig na rin ako ng ganyan. Ako usually, na-experience ko yung mga ganyan kapag kunwari media contest, ang daming artista na tipong, alam ko na yung mga fans, tipong gusto lang pa-picture, kaya nagpapa-picture sila sa akin kahit di lang ako kilala. Just in case na sumikat ka ng sobra, meron sila. Parang ganun. Tsaka I also... At least, di ba may tiwala sila sa akin? Oo. Di ba they see the potential? They see the potential. Tsaka eto din. May mamimita kong fans and then they would be like, ang liit mo pala in person, diba? Sa TV, parang sakto lang ganun. Pero ang liit pala ng mukha mo. Ang ganito, ganyan. Well, it's just funny, So, I look fat and sa TV. Charot lang, okay. Pero at least, we look better in person. Yun. It's a compliment, Lol. Ang dami talagang funny. Funny, may tanong ako sa inyo. Anong masasabi ninyo sa mga fans na humihingi ng
money. Ay, oo, may experience ako dyan. Ako Na din. nangingi ng money. Mm-mm. Pero, never naman ako nagbigay. Mm-mm. Meron isang fan na nag-message sa akin na si ganitong fan daw is nag-collect ng budget for this. Parang nagsosolicit. Oo. Get together, ganon. Kunwari sa ganung event, ganon. So, ako, yung kasi hindi talaga ako nakakapunta sa mga, kunwari, mga get together with fans. Yun nga yung parang siguro, like, doon ako nagkukulang sa fans ko kasi parang feeling ko hindi ko sila nabibigyan ng time. Yeah. Alam mo yung parang, ang tagal na nila ako kinukulit kung kailan ako libre. Sadyang lang talaga, natutuloy-tuloy lang talaga ako na parang hindi ko masabi kung kailan ako makakapagbigay ng time. Yeah. Wala, yun lang yung experience ko na parang nagsusolicit sila. And hindi, meron din pala ako na experience na nangihingi naman ng money for hospital bills. Yeah. Yun, naalala ko nakapagbigay ako dun. Ako naalala ko one time, yung dad ko kasi, mahilig mag-accept sa Facebook ng lahat ng magpe-friend request sa kanya, i-accept niya. Oo, Tapos may nag-message ata sa kanya ganun na, sabi kapatid daw siya ni mommy. Parang ganun. Parang, hala, nagkatita ako bigla. Hindi ko kilala. Tapos yun, nanghihingi, ganyan. Tapos, ayun, mahirap siya, guys. Well, kasi hindi naman ako yung may sobrang daming kayang ibigay. Ganun. Yun din, yung na-experience ko din yun, yung mga fans nagbe-message din sa mom ko. Yeah. Ako din. Diba? Like, pag di ako, syempre di tayo nakakapag-reply to, kasi busy tayo, ganito, ganyan, and for whatever personal reasons, sa mom ko sila nag-chat. Ito din mom ko. Sagot Sasagot din Oo, siya. ganun din Tapos nanay ko, ipo-forward sagot din. niya sa akin. Sabi niya, nak, pagbigyan mo naman, ganito, Oo, ganyan. Din ganyan. sabi ng nanay ko. Tapos, mapapawigyan ko naman. I just need the time, yung mga ganyan to read and everything. Pero naunahan mo na ako. So, ano pa ba? 'Di ba? Yung mga ganon. I get it. Oo. So, yun lang naman, guys. We are so grateful of our fans. Super. Very much. Like, we get to do what we love to do because of you guys. However, bear in mind din na we're only like human beings, normal human beings, just like you. Kumbaga, we just accept na parang you just idolize us for the work we do, for the pero yung work naman namin is very different from our personal lives. And I guess, sana maintindihan din yun, diba, ng ating mga fans. If you truly love us and, want to take care of us, yun naman yun. Yes. Pero we love you dearly talaga. Like, even family members nga natin, kailangan natin ng distance, ng ng privacy. What more pa, diba, na hindi family members. So, yun lang naman. Oo. Well, ikaw may gusto kong sabihin, Thea? Wala, ako din, same lang. Like, I same. really love my fans. Talagang, most sa kanila from The Clash pa. That was years ago and they're still here and I'm really, really appreciative and I love you guys so much. And sa lahat lang ng mga in general, sa mga fans. At ako rin naman, fan din naman ako ng certain artists. Like, yun lang talagang yung at its core, respect lang talaga. Yeah. Palagi. Ikaw, ano naman masasabi mo sa mga sexy stars na parang naka-experience ng pangbabastos galing sa fans nila? Outside of the work. Yeah. Ito lagi lang nating tatandaan talaga na work is different from our personal lives. So does not mean na sexy star siya, pinapakita niya yung kineme, yung body niya, ganon. Doesn't give you the permission to disrespect someone. Yeah, absolutely. Doesn't really give you that. No means, wala. Like, showing things doesn't mean yes or no or whatever. Wala talaga. So, it's never good to, disrespect someone, and that's really bad. Like, and for me, para sa akin, parang hindi din naman deserve ng tao na mabastos. And alam mo yun, parang ang hirap na nga ng trabaho nila, tapos mababastos pa sila dahil sa trabaho nila. Kasi guys, naman to work livelihood to. Oo, yun nga yung keyword doon trabaho. Trabaho
Oo. So, ganun lang yun. Magkaiba lang tayo ng trabaho, pero nagtatrabaho Yes. din kami. Oo. Respect begets respect. Anong masasabi niyo dun sa na kaya sila nababastos? Kasi ganyan kasi yung suot niyo eh. Ganun. Di ba? Parang may mga Ay, ganun. that's a topic for another day. Well, I Like, know. I'm just asking. Yeah, doesn't give you talaga, yun na nga, doesn't give you the permission. Kahit ano pang suot ko, walang permission yan. Walang not unless I say so. Not unless and even if I say so, anong klase kang tao kung wala kang morals to like say wala no? yun sa damit, nasa tao yun. Oo. Kung manya ka talaga. Period. Oh, Yun na talaga yun. tama. Yes. Easy. Okay, so medyo na-trigger tayo doon, Oo. So medyo may idea na tayo kung ano yung pag-uusapan natin siguro sa mga next few episodes, no? Oo. So ayun na nga mga ka-triggered. Comment down below if you have any more topics, suggestions, and also yes, like mga please, comments. mag-suggest kayo ng topics. Yeah, na gusto ninyo talagang marinig and pag-uusapan natin yan. And sa mga gustong mag-shoutouts, ayun, let us know lang din in the comments. We would love to do so for our next episode, diba? Ayan. So, guys, don't forget that you can always like listen to us here sa ATM YouTube channel, Apple Podcast, Spotify, Audible, and ang ating ATM official Facebook page. Yeah. Yon! Gusto nga pala namin magpasalamat sa Aqua Party Club, Dive into Freedom. And see you guys on the next episode! Bye-bye! Bye!